Hi guys, good afternoon. So, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit dahil kahapon, after kong matulog, nag-multitask ako habang nanonood ako sa cellphone. Etong ginagamit kong pang-vlog ng mga vlogs nyo. Nag-edit ako sa laptop. So, yun. At ngayon, ngayon ako nakapag-reply sa lahat ng mga kinoment ko sa inyo and yung comment ko sa akin. So, yan. Dahil tapos na ako mag-comment, ito rin yung reason kung bakit hindi ako nakapag-vlog. Dahil binabantayan ko nga kasi mga pangyayaring ganap. Ayang mga yan, hanggang sa likod nitong computer, at yung nandyan, at lalo dito sa kwarto ko, naging fountain siya. At, meron pa. Yan. Yan. Ito pa. Saan ka na? Yun. Ayan ang nangyayari sa amin kapag umuulan. At lalo yung sa baba, sobrang basa na yung sa tubig. Basang-basa na ng tubig yung pader namin. Ang kaso, yung ano na yun, yung pader na yun, andun yung kuryente, andun yung switch ng ilaw, andun yung TV. So kung saan nakalagay yung TV, grabe yung basa. Ito oh, grabe oh. Basang-basa yan hanggang dun, pag ganun. Yun kasi, yung terrace na gusto nga namin ipatanggal dahil nga ginamit nila yung pader namin. Tapos, ang sinasabi nila, right of way daw nila yun. So, paano nila naging right of way yun kung yung mismong property na namin yung ginagamit nila? Ni hindi sila gumawa ng sarili nilang pader. So, yun yung reason kung bakit may mga hearing na nagaganap ngayon. So, yan. At, napicturean ko siya guys. So, if ever na hindi ko siya ma-insert sa vlog dito, ipopost ko siya dun sa FB ko na kung saan lahat ng mga friends kong vloggers nandoon. Kasi, just in case na, let's say, tapos na tong tag-ulan and biglang nagkaroon ulit ng another hearing, so meron kaming proof na yun yung nangyayari sa amin every time na umuulan dito. And, kaya rin siya hindi mapinturahan kasi, pagka ganitong walang pintura yung pader, madali mong makikita yung tumutulo. And, yon yung din gagawa ng bahay, hindi rin siya makapunta-punta. At hindi ko lang din alam kung binayaran na ba siya ng buo kasi, if ever na binayaran na siya ng buo, malabo na siya talagang bumalik dito. Alam niyo yon? So, hindi ko alam yung naging usapan nila ni Daddy. Yun yung nakakabwisit. Yung, ang laki na ng bahay namin, okay na siya, tapos may gantong mga ganap na nangyayari. Yung sinasabi ko sa inyo dati, nag-usap kami ni Daddy and yung gumawa nitong bahay. Etong likod kong to, hanggang dito lang sa may edge nitong kama ko, hanggang dyan dapat yung magiging cabinet. So yung cabinet niyan, motif kasi nito, black and brown. Kung baga, parang makalumang bahay yung magiging dating. Modern na halong luma. Yung ganon. So, yun yung talagang balak. Second option, ito nang ang bakal na yan. Yung mga nakikita nyo. Para, just in case na, yun nga, tumagal na kami rito. Kapag ang bahay luma na, syempre, 'di ba, nagkakaroon ng anay. So, yun yung balak nga. Itong cabinet na to, tong pwesto kong to, ito yung magiging cabinet. Then yung kapila ganun din. Ang kaso yung kabila naging tambakan. So yan. Tapos ito, hindi pa siya mailipat dun sa kabila kasi hindi pa nga as in totally ayos siya. And yung nandun sa labas nga, etong nandito sa harap ko, hindi rin siya tapos pa. So ngayon, kapag naayos to, yan, nalagyan na yan ng plywood, dyan na ilalagay yung mga gamit katulad nito. Yan. Tapos, maraming mababawa sa amin na gamit, katulad nitong plastic na yan, yung itim. Tutupiin na siya. Then, magiging maayos siya kapag nangyari na ngayon. Ang kaso ngayon, hindi siya ngayon maharap dahil etong ang bahay, tumutulo. Kapag lahat na ng kwarto dito, natakpan na namin ng ganyan, malabo na makita namin yung katulad niyan, may tumutulo.
kumbaga kami ngayon, nasa observation kami nitong bahay kung ano yung mga iba pang problema. Sa banyo, wala namang tumutulo. Sa kusina, meron. Sa gilid, sa may ref, then yun sa may sopa namin meron. Lalo yung TV, parang fountain. And eto, yan, sunod-sunod yung tagas niyan. Kaya buti na lang din, meron kaming ganito na plastic na lagayan at wala kaming masyadong karton dahil nagbawas na nga kami. Etong last, binantayan namin yan and hindi naman dyan umabot yung basa. So if ever na ito mga to, lahat ng mga gamit namin na yan, puro karton yan, katulad nung dati naming lagayan, panigurado mababasa pati yung loob. So ito yung advantage kapag yung box namin plastic. So ngayon, yan ang mga pangyayari dito sa bahay. Pati yung in-observe din namin to, yan o. Grabe na yung tagas dito sa kwarto ng kapatid ko. Yun. 'Di ba? Ang laki ng perwisyo na ginawa sa amin ng kapitbahay naming Saltek. Tapos yung dito niya. Yung dito ko, may tagas. Pero yung sa kanya wala, buti naman. Or baka meron din, dahil ito nakaharang pa. Yan o. Dami pa namin gamit, hindi pa siya naayos. And yun sa dati namin bahay, masyado kami maraming lamesa. So ngayon, tutupiin na yan. And kapag pumunta ulit dito yung tita ko, ipapadala namin yun sa Pangasinan. Tapos ito, nabili namin to yata 50 pesos sa Ace Hardware. Yan. Ganyan yung magiging motif niya. Tapos yung atong pinto, babarnisan, lahat yan. So, magiging kulay talaga ng bahay namin. Yung wall, white. Yung sahig, brown. If ever naman, sana, lahat nga ng cabinet namin magiging ganitong kulay, brown. So, yun yung magiging motif niya. Yung kusina, kaya siya black kasi ayaw ni daddy ng puti and blue. Dahil partner dapat siya sa banyo. Kaso sabi ni daddy, dumihin ang kusina kapag lalo na lagi mong ginagamit. Sila mahilig silang magluto. So ngayon, ang ginawa, kulay black para hindi siya as in halata na madumi. And ito, yan. Dapat kasi nakaganito siya eh. Hindi ko pa ito mapalitan. Kasi hindi naman siya as in nagagamit. Alam niyo yun? Dinadaan-daanan lang siya ng kapatid ko. Siguro papalitan ko to kapag nagkahiwalay na kami ng kapatid ko ng kwarto. At ito pa grabe. Oh. Diba? So isipin nyo guys, if ever na ito, nilagyan ulit yan ng bakal ng daddy ko. Kasi aabutin yan hanggang doon sa taas. Kumbaga lahat ng space nito, magagamit yan. Para lahat na itong nasa gitna namin. Ayun po maluwag. So, kung napuno namin yan, naayos namin to agad-agad, hindi na namin makikita yung problema. Kasi nga, kung lalagyan to ng cabinet, ayan, hanggang dun sa tuktok na yan. Yung as in, gamit na gamit lahat ng space dito. And reason din kung bakit yung pinto nandito. Parang yung, tuloy, parang butterfly na ngayon yung itsura niya. Then, kasi sa kapatid ko, dito rin nakapwesto yung pinto niya. So, kapag lumabas daw kami, magkakabanggaan kami na kung saan dapat itong pinto ko, nanda doon. Dito. Tapos yung pinto rin ng kapatid ko, nando sa kabila. Kaya siya ganito kasi para lahat ng space magamit. And yung ito likod na to, 'di ba? Sagad siya. Kasi kapag dito siya, tinulak yan hanggang doon. Hanggang dito sa may electric pan. Sayang yung mga space. So, parang mas komportable kasi kapag dito. Wala nang masasagasaan na iba pa. So, yun yung reason ko bakit siya ganyan. And, yun. Thank you din guys sa yung sa pagsasuggest na, oo, maganda na yung bahay kapag may pintura na. And, maganda talaga siya lalo kapag kulay white na. And, yung magkakaroon na ako ng lugar para nga kung saan ako mag-vlog. Kaso mukhang malabo pa siya. Pero ayoko madaliin lahat ng mga pangyayari kasi nga meron pa nga problema. And sumasabay kasi sa amin yung kapitbahay naming baliw. So yun. At later na lang guys, update ko kayo kung ano pa yung mga mangyayari. Kasi ito lang talaga as in yung binabantayan ko. Yan. Then, yun. Nantay na lang namin yung next na mangyayari. Kasi nga, nareklamo na nga yan.
And makapal lang talaga yung mukha nila. So yun. Later na lang oh. Wala na akong flash, dumilim na. I can't